Sa kilalang pagawaan ng mga medalya sa Tugatog, Malabon, nakatira ang isang tunay na winner. Si Mary Ann Pingol, 48 years old, dumaan sa matinding laban sa sakit na coronary artery disease. Ako po si Mary Ann Pingol, 48 years old. Na-diagnose ako ng cardiac artery disease. Barado yung ugat ng puso ko. Katakataka para kay Mary Ann kung paano siya nagkaroon ng ganitong sakit, lalo na't wala namang naunang mga sintomas. Hindi man lang sumasakit dibdib ko. Basta isang beses, susundo ako sa apo ko, naglalakad akong gano'n sa kalsada, bigla na lang parang sinaksak ako hanggang sa likod, tapos bigla lang ako bumagsak, yun na yun. Tapos tinakbo na nila ako emergency. Walang kahina-hinala si Mary na ang tunay na salarin pala ay ang pag-inom niya ng contraceptive pills. Nung bumagsak ako, nagtaka rin ako bakit ako inatake ng gano'n. Yung pala, yung dugo ko sa sobrang lapot, yung mga ugat ko sa puso, nagbara na pala, hindi ko alam. Ang tinanong niya kung meron akong ginagamit na contraceptive, sabi ko, opo, meron ka ako. Since 5 months yung panganay ko, hanggang ngayon ka ako gumagamit ako ng pills. Ayon sa doktor ni Mary, mayroon daw sangkap ang birth control pills na maaaring magpalapot ng dugo. Dahil sa tagal ng paggamit, nagdulot ito ng baras sa kanyang puso. Payo ng doktor, sumailalim si Mary Ann sa angioplasty, isang procedure kung saan bubuksan muli ang makitid o baradong ugat sa puso upang mapabuti ang daloy ng dugo. Angioplasty po yun, para po maalis yung bara. Kasi pag hindi daw po naalis yung bara, pwede daw po akong atakihin yun ng ikamatay ko. Pero ang angioplasty, nagkakahalaga ng 389,000 pesos na malayong kitain ni na Mary Ann. Sa isang araw ay 500 lang kasi ang kinikita ng kanyang asawa sa paggawa ng mga medalya. Yun nga po sa metal craft. Yun po. Ngayon, ang pasok niya mula Lunes hanggang Huwebes lang po. Tapos pagka Biyernes, Sabado, Linggo, naghahanap po siya ng malalabasang e-trike, pasada. Okay. Para ho pa, kahit pang kain-kain, meron kami. Yung nilalaan niya po yung yung sahod niya sa gamot. Tapos yung bibiyahe niya, yun ang pangkain namin. Tapos minsan nag-aabot naman yung anak ko, nakakaraos naman. Kulang po talaga. Kulang talaga. Minsan ito nga po, tingnan niyo yung gamot ko. Wala na po talagang laman. Oo. Ito po. Wala na po. Ito, ayan. Dahil sa laki ng halaga, may pagkakataong halos nawalan na ng pag-asa si Mary. Bayaan mo na kung atakihin ko. Ang oras mo na talaga, di ba? Ganun ang mindset ko nung naisip-isip ko, may nakapag sa akin na pag may mga party list na malalapitan. Yun nga ang unang recommendation sa akin, ako Bicol. Sabi ko, mga Bicola, lang binibigyan dun eh. Sabi nila, hindi, lahat. Sabi nila, sabi ko, nag-tryo ako doon sa batasan. Agad nagpasa ng mga requirements si Mary. At ilang araw lang ay nabatid ng Ako Bicol ang kanyang istorya. Paolo, tapusin na natin tong pagtitipid ni Mami Mary Ann sa paggamot niya kasi talagang tanging solusyon dito, ma-angioplasty kayo eh. Opo. No? Ngayon, yung kakulangan na yan, sasagutin na yan ng Ako Bicol Party List. Pumunta ako sa studio, tapos kinabukasan ata lang yun. Binigay na. Tuwan-tuwa ako, sabi ko, nagsisigaw ako dito. Sabi ko doon sa mga anak ko, sabi ko, makakapag-schedule na ako. Sabi ko, binigyan ako ng Ako Bicol. No problema ko kasi yun. Sabi ko, ang laki pa ng kulang, 58 pa para makapagpa-schedule. Nung binigay niyo, sabi ko, nagsisigaw. Sabi sa huwag ka magsisigaw, baka atakihin ka. Sabi ko, kasi natutuba lang ako. Kasi, on the spot, binigay niyo yung tulong na kailangan ko. Nitong Hulyo, matagumpay nang naoperahan si Mary Ann. At kung noon ay puno ng pangamba, dahil anumang oras ay pwede siyang atakihin, ngayon, mas payapa na ang kanyang pag-iisip. At para lalo pa siyang sumaya, hinatiran din natin siya ng groceries at financial assistance habang siya ay nagpapagaling. Salamat kay Congressman Saldi kasi isa yun sa malaking tulong na nalapitan ko
Wala siyang pinipiling ang gusto nila talagang tulong na tulong, lalo na sa studio niyo. Sabi nila, kailangan walang may iwang maliliit na kagaya namin. Pantay-pantay ang tingin niyo. Maraming salamat sa inyo. Sa hirap ng buhay, muntik nang sukuan ni Mary Ann ang kanyang laban. Pero sa gitna ng hamon, pinili niyang kumuha ng lakas ng loob sa kanyang asawa at anak upang magpatuloy sa buhay. At dahil sa determinasyon at tiwala sa may kapal at tulong ng mga nagmamalasakit sa kanyang kalagayan, matagumpay ding naitawid ni Mary Ann ang isa pang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay.